Mayong adlaw kanyang mga ka-dear friends. Welcome diri sa ato. Butuo ka ba og malas sa gugma o di pa gyud panahon nimo nga mahigugma? Ania ang istorya ni Mary Jane. Way malas sa gugma. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo og sa tanang mga suki nga tigpaminawhan. Followers ko nimo. Sa una dihang naapa ko sa Pilipinas. Hangtod nga nagtrabaho na ko diri sa abroad. Ni-follow gyapon ko nimo sa imong Facebook page ug sa imong YouTube channel. Kay wa na may radio stations diri sa gawas. I mean ang imong radio station, Papa Joe. Walay live streaming sa laing nasod. Sa di pa nakusugdan og saysay ang akong istorya sa kinabuhi o gugma, magpailaday ko yung tanan. Tawagan lang ko sa pangan nga Mary Jane nga taga Aluginsan, Cebu. Usa ko sa mga bata nga nakatilaw og kapait sa kinabuhi. Nagdako sa among probinsya sa Aluginsan nga nakamatngon og buot nga way amahan og ginahan. Ang akong lolo og lola lang ang akong giisip nga akong mga ginikanan. Sila pod ang nagpa-eskwela nako sa elementarya. Dili lalim nga makasuway nga bulihon ka sa ubang mga bata. Pirmi nilang itawag nako Papa Joe kay anak daw ko sa liking kawayan. O ang akong papa ko no na lumusa sa sabaw. Mga po nga nakatatak nako ever since bata pa ko nga maoy pirmi na akong madungog. Ambot basab nga nang wa ko'y ginikanan. Wa ko'y mahimo kung doon na yung mga tao nga irresponsable, walay paki sa ilahang anak. Nidagan at first sign sa failure, kanabang mga ginikanan nga igo lang nagpalami. Unya, inigresulta na kung doon na bata, igo lang ibilin sa ilahang amahan o inahan. Mao na nahitabo na ako pero bisan og bati ang akong childhood experiences na ningkamot ko nga maka-eskwela. Nag-working student ko pag high school. Pero wa ko makahuman tungod kay gipasanginlan ko sa akong nga giworkingan nga naguyab-uyab kuno ko. Bisan og wala. Bawal magud ang uyab-uyab kay mao'y ilang patakaran. 16 anyos pa lang ko niadto. Inosente pa kayo. Labi na nga taga-probinsya ko. Mao nga di taon ko kamao man ang lipod sa akong kaugalingon. Sayang kay mao ba unta to ang akong damgo nga makahuman og eskwela. Wala naman ko makatiwas og high school, mao nga nanabaho na lang ko. Nanimpad ko sa syudad sa Sugbo, nagyaya ko sa Labangon. Mga 2 ka tuig ko nga nagyaya hangtod nga nakauyab ko ug wa tuyo nga na disgrasya. Disgrasya nga tinuyuan kay nabuntis ko sa edad nga 18 anyos. Dini na nagsugod ang tinuod nga kalbaryo sa akong kinabuhi. Abi na ko ang akong experience pagkabata pa ko, mao nagkato ang ilang giingon nga kalisod. Di pagyudi ay. Kumbaga, practice lang dito. Kaya ang tinuod nga kalbaryo, murag sinihan, coming soon pa lang di ay. Nag-live-in me sa nakapabuntis na ako og nakaanak mig 2. Pero tuig 2013, niuli siya sa mambalay nga guol kayo ang dagway. Oh, ngano man kalangga nga mura man kag namatyan og iring, pangutana pa nako niya para ma-cheer up siya. Labaw pas namatyan lagi og iring ang akong gibati ron nga nawad-an kog trabaho. Wa na ko'y trabaho langga. Tubag pa niya. Ako na sabang nahilom og nasagmuyo. Wa na si trabaho. Unsaon naman lang namo pagpakabuhi. Labi na sa mundo ka anak nga mga gagmay pa. Tungod kay fighter ko nga pagkababay, di kumusugot nga maggutom ang akong mga anak. Ako ang nangita og paagi. Muskwela ko og dressmaking sa TESDA langga. May nalang makatrabaho ko sa mga factory dito sa MEPSA. Sa Lapu-Lapu ba? Matod ko pa sa akong ka-live-in. O sige, maayo total, wa naman ko'y trabaho. Ako na lang amubantay sa mga bata, samtang wa ka. Tubag pa sa akong ka-live-in nga itago lang nato sa pangan nga langga. Pilar may istorya, nakatrabaho ko sa ka-factory sa Lapu-Lapu. Nakatabang yun ko.
Nakaprovide ko sa panginahanglan sa akong mga anak. Nabuhi na ako. Ang among tibuok pamilya. Ang wala ko damaha nga mulubad si Langga. Ang akong ka-live-in Papa Joe, nasakpan ako nga musuyop naman siya sa ginadiling drugas. Di lang kay kana na mabahay pa gyud siya, pero tungod lagi kay love kay nako siya, ako lang giagwanta. Labaw pa ko sa Santos ka nag-antos kay bisan og gubot na ang among pagpuyo. Kay mag-away naman mi, wa na gani siya trabaho, nagbisyo pa gyud. Shabu og babay ang gidungan. Nilanat gyud og napo ka tuig ang among panagtipon, pero nakaingon ko nga sakto na. Di nako makalahutay pa. Pagabot ni Langga gikan siyang laag niya tong adlaw, ako siyang giprangkahan. Magbuwag na ta. Di na nako kaya. Matod ko pa nga to niya. Unsay magbuwag? Di ko sugot Di ko sugot, Mary Jane. Tubag pa niya. Bahala og di ka musugot basta ko fix na nga akong desisyon dili nako. Pila ka tuig na ko nag-antos nimo. Namasin ko nga mausab ka. Pero imbis nga magbago ka, nagkagrabi naman hinuon ka. Unya, ang atong mga anak, unsaon na nimo? Mangita man na sila nako. Pangutana pa niya. Siyempre, ari nako. Kay ngano, nakaikabuhi nila. Tubag ko pa. Nikalit lang siya og hilak. Nagpakiluoy nga, di lang nako siya biyaan. Pero, wa na gyud ko magpailad pa niya. Kung mumubiya manggani gyud ka nako, gubon ko niyang kung kinabuhi. Matod pa sa kong ka-live-in Papa Joe. O, tinood ka? Gubon nimo? Sa imong gibuhat? Pila na ka tuig ka nga namabay og nagsyabu pagyud? O apalay na nimo guba ang imuhang kinabuhi anang istorya ah? Please Mary Jane, ayaw ko ninyo biyae. Mag-usab na lagi ko, promise. Kadaghanan niya gisulti to nga mag-usab na siya. Nausab man tinuod pero nagkagrabe. Wa nagyud ko, padala niya. Unsay mahimo niya og di nagyud ko. Gilayasan na mo siya. Pero sakit pud baya nako Papa Joe nga gi-give up nako ang napo ka tuig namong nga relasyon. 2 months after nako nga gibuwagan, nakadawat ko og tawag gikan sa iyang mga paryente. Giraid magud ang gipuy-an sa Mombana day Mary Jane na maligya nam gud day tong bataa. Abi na mo og drug user lang to siya. Pusher naman po di ay. Tuan as prisuhan. Mas maayo siguro nga imong bisitaon. Matod pa sa iyang mga paryente. Dili na nako siya bana kay buwag na mi. Wapod mi makasal. Pero labas pa kayo sukad mi nga nagbuwag. 2 months pa lang. Dili daling kalimtan ang among kaagi, mao nga ako siyang giadto sa prisuhan. Gitinuod gyud di ay niya nga gub-on niya og samot ang iyang kinabuhi kung ako siyang buwagan. Ako siyang gibisita sa prisuhan. Luoy kay naong. Mary Jane, maayo kay nibisita ko. Nibisita ka nako. Lapad jud siguro ko nimo no. Matod pa niya. Sabay, love oy. Niyari lang ko kay mo'y sugo sa imong mga paryente. Tubag pa nako niya. Di ko mutuo eh. Klaro nga doon na pa kay pagbati nako. Sakto yun ko. Kung mapriso ko, mabalik ka nako. Kay kibaw ko nga di ka katalikod nako. Kibaw ko nga mahal pagyapon ko nimo hangtod karon. Dagan pa kay siyang ipangyaw-yaw Papa Joe pero uwa na nako siya tubay. Kaya mag-expect ko niya siya nga kami pa. Sa ako pagbisita niya sa prisuhan, gidadaan ako siya sa iyang mga gamit o gitagaan po na ako siya og kwarta. Salamat kay Ani Langga ha. Nagbasol na kung ano na maligya pa kong shabu. May pabitaw na minaw ko nimo nga di mo sulod aning bisyo ha. Matod pa niya. Ay sige na lang. Saan hitabo naman na. Pagtulunan na nimo nga kung makalaya na ka din eh. Di na ka anang bisyo ha. Kung di ka gusto nga makagawasod sa prisuhan, may lang og kanari may aguman nimo. What if kumatukhang ka? Nitando siya Papa Joe. Magbinuta na kuno siya sa prisuhan aron makagawa siya. Kunya mangitag trabaho nga tarong. Doon na pa siya mga promises nga ayuhon niya ang nagusbat niya nga pamilya. Pero para nako it's too late. Murag di na ni maayo. Kaya the damage has been done. Nagkadugay niya nga to sa prisuhan na wa nagyud ang akong pagbati niya. Pero siya sige pangayo na kong kwarta. Muhatag pud ko. Doble na ang akong hatagan.
Naginusara na gani ko nga nagbuhi sa kong anak, sige po siya giyangungo og kwarta. Kining ako ang ex-live-in partner nga naasud sa prisuhan. Niabot sa point nga gikapoy na kog tabang niya. Ni-stop na kog hatag niya kwarta kay nakauyab naman ko og laing lalaki. Nakinahanglan po ba ako katimbang sa akong kinabuhi. Sarap kaya sa feeling na ma-in love, di ba Papa Joe? Na-in love ko so sa kagay og ambot ba nga seryoso manggayad ko. Basta kung ako na mahigugma, seryoso kay ko. Bigay ko tanan, 100%. Pero katong agay, dali ra kayo mi. Kay iya ra kong gibinuangan. Ako nasakpan, nga naapo di siya laing uyab. Year 2019, nakauyab na sa kog laing gay nga kauban na nako sa trabaho. Nagtipon mi, kauban nako ang among duha ka anak, as in, one big happy family. Okay kayo mong relasyon, as in happy me. Nakausa ka tuig yun ang among relasyon pero pag-abot og year 2020 na-approve ang akong application sa abroad. Mao gito ang time nga ting COVID, Papa Joe. Dito ko ni Anto nagtrabaho sa Hong Kong. Mary Jane, ako'y bantay sa imong mga anak samtang nagtrabaho ka sa Hong Kong. Dali ra kaya ng tuig, uy, iniguli ni mo magpakasal na ta. Matod pa niya, og ni okay pug ko. Gibilin ako niya ang akong anak na lalaki. Siya nagbantay. Wa siya trabaho, mao nga 7K ang akong ipadala niya kada buwan. Pero nagkadugay ni demand siya nga punan ko na ako ang kwarta nga akong ipadala. Himuan na lang 10,000 kay kuhangon raman uy. Mahal naman kay mga palitunon. Matod pa niya, so gihimo pud nako nga 10,000 ang akong allowance sa akong anak. Pero abi mo Papa Joe nga 2 months pa lang ko sa abroad na bantayan nako nga dunay kausaban ang akong uyab. Lahi ra bagyod ni mga woman's instinct. Feel nako na siya gibuhat nga dautan. Pero di man pugo kapataka o pamasangil niya. Kay wa man ko ebidensya. Pero sige ko padala niya bisan og after siya makadawat sa kwarta na wa o pila ka oras di na mag-online, di na pud makontak. After pila ka days makontak na nako siya. Og diha pa mi mag-away og taman sa chat. Halos kada chat namo mga siya kwarta. Asa naman dito gipadana ko ni mga 10,000? Pangutan ko pa niya. Hurot na, kadali ra gastuon sa kwarta Mergin. Uy, kung mag-grocery ka karon sa tindahan, gamay lang kay nang mapalit nimo anang 1,000 gani. Tubag pa niya. Kay bawo ko nga mahal ang palitunon ron, pero in taon hunaw-na apod diri sa abroad. Uy, nga wa ko nagkalibang diri kwarta. Dili tiaw ang kakapoy kung lawas diri. Sa kabugas akong trabaho diri nga iwaldas lang nimo nahabilin diha sa Pilipinas. Matod ko pa niya. Og nasuko siya Papa Joe og nahalangan man. Gipasinganlan ko nimo nga giwaldas na ko imong kwarta. Nga gipakaon man ako na sa mga anak. Tubag pa niya. Hala, kada ko day kaon sa kong anak no nga makahurot siya og 10,000 kada buwan. Matod ko pa niya pero nisamot siya og kasuko. Kalain ni magbatasan Mary Jane oy, mamuyboy man kasi mong gihatag. Kung daga kagyaw-yaw ay nalang padala. Matod pa niya. Dili kay kausar ato na hitabo ang among away na mo about sa kwarta. Kadaghan gyud ug di na maihap sa akong mga tudlo. After sa mong away, di na dayon mi mag-communicate og pila ka adlaw kay busy pud baya ko sa akong trabaho. Pero bisan og unsa na moglalis og away inigbalik niya og chat unya linaw na ang among isig kautok, magkauli ra dayon ang among isig buot. Labag gyud kayo nako siya Papa Joe. Mga 101% siguro. Lahi gyud ko kung ako'y mahigugma. Kay hurutanan, di ko magsobra para sa kuha. Sunod among chat, doon na siya gisultin na ako. Magnegosyo ta Mary Jane, may nalang makatabang sa ko nimo ba? Dili ko pabigat lang nimo pirmi. Matod pa niya na ako. Sure, mas mayo noon. Nakay plano sa mga negosyoha ang imong gustong sudlan. Pangutan ako pa niya. Kusog maron ang kanang mga sapatos ba? Pang basketball, kanang mga branded. Mamalit diha. Unya, ipadani mo diri, ako'y baligya. Tubag pa niya, Papa Joe. Ug tuod man Papa Joe, namalit ko mga branded nga sapatos worth 50,000. Dayon akong gipabox diha sa Pilipinas and that was year 2021. Nalipay ba ako kay naa siya initiative nga mangitag kwarta para lagi daw makaabag na ako. Pero after pila ka buwan, nangumusta ko sa iyahang business. Pila na may halin nimo sa ato ang negosyo atong ibalik og palit para marol na to ang kapital. Pangutana ko pa niya.
Dugay kay siya nakatingog ug nagkanga-kanga. Guilty siya, Papa Joe. Wala na ra ba? Nadugay nakatubag yun siya. Unsay wala. Ay gani pag binuang diha kay hinaguan ra ba taon to na akong kwarta ha? Akong kapital ato. Mo'y imong ingon nga patubuon nimo para maka-extra income ta. Matod ko pa. Ambot lagi. Giutang manggod sa uban. Kasagaran utang yun dayon. Wa naman namayad. Sige lang kay nainibayad diri. Ako nang i-deposit sa imong account. Tubag pa niya. Abi na kong dakong kantidad ang iyang i-deposit. Bisan o katunga lang. Pero 5K ra gyud ang iyang i-deposit o giulian ra day ko sa akong bayad sa akong box nga 5,000. Sus pagkapait lakiha. Kalaming ihilak. Pagtuo siguro niya nga hayahay ang akong trabaho diri sa Hong Kong. Wa siya masayod nga dugo ang katumbas bawat sentimo nga akong gitrabuhan sa abroad. Pero sa gikaingon ko na nga mahal na ako ang akong uyab. Gipalabay ra gihapon to nako ang iyang sa kay matud ko pa sa akong kaugalingon nga kwarta raman to. Love na ko siya bisan og unsaon. Di ko makabuwag niya. Pero di usa ka gabi nga kalit lang siya nga nawa. Wa na siya mo kontak ug di pud siya makontak. And that was July 3, 2021. Ako siyang gitawgan kay di ko mahimutang ug di ko makibaw og asa siya. Giapil pa na kong tawag iyang mga relatives, iyang auntie basig tuwar siya sa ilaha. Pero wa pud sila'y kasayuran. August 3, 2021. Nikalit na siya chat nako nga murag wa lay nahitabo. Din man ka, sigog tawag nimo, wa man pud kuno ka sa inyo ha. Pangutan ko pa niya. Ay sus malas kayo dito og talisay ba. Dayon wa ko magmask, nadakpan ko Napriso kong tulok adlaw. Istrikto mong kayo diri basta di ka magmask. Dakop dayon. Tubag pa niya. Kuya wala ko diha, mapriso juday ka o di ka magsulog og mask. Pangutan ko pa niya. Pero ako lang siya nga gisakyan. Kay wa ko mutuo sa iyahang butbut nako. Nagduda na kay ko niya nga na siya lain. Akong gihimo, nagbuhat kong laing account. Ako siyang gistalk sa FB pero di man po ko kakita kay private account man siya. Kung gamiton ako ng akong FB account, gistrict yun niya nga makakita ko sa mga reaction sa mga post niya. So ang gibuhat, akong gisugo ang akong BFF nga si Olga. Pag-stalk sa ako ang bana diha sa Pilipinas B, dayon i-report na ako kinsa ning mga nang likes ug ni heart sa iyang mga post. Matod ko pa sa akong amiga nga abtik pud kaayo nga nakaspy sa akong banabana. Wa madugay ni chat si Olga nako nga dunay screenshot usa ka name sa babae nga ni heart sa picture sa akong bana. Nakakita ko usa ka name sa usa ka babae nga very suspicious looking Papa Joe. Ang name sa girl kasi Shasha. Unya, gi-heart niya ang tanang post sa akong bana. Gamit ang akong posters account, ako siyang gi-friend request o gi-accept ko dayon niya. Hello, intro ko pa nga to sa akong chat niya. Hi miss, nag-invite lagi ka nako. Kaila day ka nako? Di ba ikaw man ang ex ni Archie Paul? Ask pa ni Shasha nako. Si Archie Paul mao ang akong gitawag og banabana kay nag-live-in man mi while di pa ko sa Pilipinas. Grabing kulba sa kundughan, murag giduslak-duslak og hait nga kutsilyo. Wa mapugni nga nito ang akong luha pero sige gihapon kog type. Ako siyang gisakyan nga ex ko si Archie Paul. Oo, sakto ka, ex na ko siya. Ikaw, unsa ka niya? Pangutana pa nako niya. Uyab minduhan ni Archie Paul. Diri man gani siya gahapon kay basin gani og moari na sa to karon. Ako ginagiingnan nga ayog pirmiha pag-ari diri kay kas kay siya kwarta. Gasto ba kay siya kay sige mag-date. Ni something gyud ang akong dunggan sa pagkadungog nako sa kwarta. Asa man di siya kwarta nga gikan man to nako ang tanan. Kabagagnaw akong kwarta pa nga pinatuluan nako og singot mao gigasto niya sa iyang babae. Pagkahuman na mong chat sa babae, ako din gitawgan si Archie Paul. Hoy, kibawan ako sa mong sekreto. Ex na landay ko ni mo karon. Ayaw pa makaka kay kailan na ako si Shasha ha. Matod ko pa niya Papa Joe. Unsa? Diluy gidaot ko na niya Basig gidaot ako ng bayhana siguro. Uwa magaling ko kailanan niya kung kisa na bayhana. Abtik pa nga deny ni Archie Paul. Gi-screenshot na ako ang among chat history ni Shasha o gi-forward na ako niya. Todo deny gihapon siya.
muangkon pa'y kawatan kaysa taong sadan. Nagilak na kong tama niya to kay sakit kayo, kay stress na kayo ko labi sa akong trabaho nga kapoy kayo. Unya mahadlok pa ka sa imong amo. Lisod ba ang trabaho diri sa gawas? Kapoy unya makisama pagkagtaman sa imong mga amo. Nga di nimo ikasabot. Kalami na lang gyud nga magpakamatay Papa Joe. May na lang nga maglumos sa dagat. Ako nasab nga gitawgan og usab si Archie Paul. Pagpili na mong duha si Shasha or ako, pangutana pa nako niya. Amti kay siya nga nakatubag nga, ikaw. Actually, pa gyud siya nitugan nako. Deny to death gyud siya. Nga di lagi ko nasla uyab. Pero sa usa ka pangutana niya, ako siyang gipapili og nakatug-an na hinuon siya sa tinuod. Nangay siya sorry nako. Buwagan ako nun niya si Shasha. Ako gikuno ang iyang pilion kay ako ang iyang love. Nadalara po ko Papa Joe kay lagi gugmaan kay ko sa lalaki. Nituupog ko siya og nagbalik na sa mi. Gipasaylo na ko siya og pugos nga gikalimtan ang iyang mga sa diri nako. Balik ang sweetness na pud namo og balik na pud siya pagpangayo na kog kwarta. Mary Jane, mga apply unta kog work sa IT Park ba, call center agent ba. Mga ita ko ni mog 2K para ipaayos ako ang cellphone. Naguba man gud akong cellphone unya naraba dito tanang mga files nako para pagpang-apply og trabaho. Ako po dahil gihatagan og 2,000. Unya after sa kasimana ni chat na po siya nako. Nadawat nako mag-training nako pero paita lagi kay wa pa gyud kapliti oy. Og para baon lagi sa adlaw-adlaw. Matod pa niya nako. Ako pod nga tanga offer po dayon ko nga hatagan ako siya og kwarta. Allowance niya until makasweldo siya. Sige kog hatag niya kwarta kada demand niya nako. Pero ako rang nasayran nga wa day siya mo trabaho. Ang kwarta nga akong gipadala, iyang gipalitog siya bu. Wa ko'y kalibutan nga drug addict na po di ay siya. Ano man tao noy nga halos na ng laki nga niagis ang kinabuhi, mabuang gyud sa babae og drogas. Diya pa ko nakarealize unsa ko katanga Papa Joe. Ako rang giilad ang akong kaugalingon ug ako ra say giilad sa lalaki. Gipangwartahan ra ko. Wa magtan-aw kung sa kalisod ang akong trabaho sa abroad. Gipakuhan ako kong anak dito sa mong gipuy-an unya pagkahuman ako siyang gibuwagan. Di nako magpakabuang og lalaki. Single nako and ready to mingle. Lonely magud kaayo diri sa abroad ug bugtong makalingaw namo usa na ang sama sa imong YouTube channel Papa Joe. Pawa sa kami lingaw. Laing lingaw pod na mo diri mao nga makipag-friends sa social media. Nakaila na po kog laing lalaki sa FB ug wa na dugay nagkauyab mi. LDR lagi hapon pero kailar kay ko niya kay taga-amo ra sa Aluginsan. Actually siya gyud ang akong childhood crush pero sayang lang kay wa gyud nga nagkakami. Diha na noon nga nagka-cross og balik ang among landas nga pareho nami nga dunay mga anak. Single dad pod siya kay naa siya anak pero buwag sa sawa. Okay lang kayo nako. At least pareho min duha. Pero wa dantig duha ka buwan nga nagkakami nahibaw-an nako nga nagkabalik day sila sa mama sa iyahang anak. Ang sakit naman. Wa nay kasing malas gyud ay para nako sa gugma. Dili gyud siguro para nako ning gugma-gugma. Loyal man unta ko ug honest kay ko ug manghihinatagon kay ko. Pero pirming palpak ang akong love life. Mulaylo na lang siguro ko aning butanga basta no di gyud para ako. Wa gyud lain nahatag sa akong kinabuhi ning gugma-gugma, puros pasakit lang. Sa kadaghan akong nauyab, puros failure tanan. So kaniya to careful na ko nga i-accept ang mga friends o mga friend request sa Facebook. Before ko mo accept, i-check sa nako ang profile ug tan-awon nako kung doon na ba may common friends. Muna yung gibuhat diyang usa ka adlaw nga doon na sila lalaki nga nag-friend request nako. Wa ko kailan niya. Pero doon na may common friends o kasagaran mga kauban na mo sa TESDA assessment. Dihang padung ko mo abroad. Siguro abroad pod ni tawhana. Akong gi-accept Papa Joe og nag-wave dayon siya nako. That was February 3, 2022 Chinese New Year sa Hong Kong. Naginusara lang ko niya to sa balay. Kaya nga ako mga amo nagbakasyon sa China. Kulit kay siya. Mag-video call ta bibi sa 2 minutes lang, okay na. Gusto lang ko makita nimo nga nilihok.
Matod pa sa lalaki nga ang pangan kay si Raylan. Dila nato isulting apelyido for privacy purposes. Moto nga akon lang gipagbigyan, 2 minutes man kaha, pero nahibaw ba mo? Ang 2 minutes nahimong 4 hours. Pwerte na mong tabi o daghan kay mi nga gistoryahan. Apil na ang among isig ka background, labi na ang amo ang mga past nga love life. Pareho sa mi nga single parent, doon na po siya anak pero di kasal. Pareho ming duha og status. Raylan, anong wa man ka nag-abroad? Di ba seaman man ka? Pangutana ko pa niya. Gipakita niya ang dakong uwat siyang ulo nga tinigbasan. Doon ako'y nakaaway o niya gitigbas ang ulo. Hapit ko namatay Kaning dakong uwat sa kong ang makasablay na ako sa physical exam. Mo nga, wala lang ko ni sa kayong barko. Nitrabaho na lang ko sa mall. Hala kaluoy po dahi taon niya. Tinigbasan di ay siya ang ulo. Ngano kaha nga doon na siya kaaway. Isugon ka nila kiha. Pero lain sad kayo ako siyang pangutanon. Nga buutan man kay siya nako. Gaan kayo nga akong feelings nga to niya kung siya akong istorya. Kaya naapot siya sense of humor. So kaniya to sige na mi og video call. Inspired sa kay ko sa kong trabaho, Papa Joe. Hapit na Valentine's Day, Mary Jane. Hinaut ponta nga sugto na ko nimo anang adlaw. Matod pa niya nako nga nanguyab naman siya pero wa pa nako sugta dayon. Pero February 14, 2021 Valentine's Day, dihay naabot nga surprise sa akong gipuy-an. Nag-order di siya og flowers nga gipa-deliver pod niya nako. Grabe ang iyang effort nga gihimo diri nako. Nakaluha gyud ko sa akong edad nga 31 motoy unang higayon nga nakadawat ko og bouquet sa flowers nga nindot yun kaayo ang pagka-arrange og nice kaayo ang design. Pagkatataod, nitawag din siya nako sa messenger og nag-video call me. Nadawat na nimo? Pangutana pa niya. Nindot kayo, ganahan kay ko, lipay kay ko kay first time pabiya ko nakadawat og buwak. Tubag pa nako niya. Kay bawa ka Mary Jane, kung sugton lang ko nimo, pero may ka makadawat og buwak. Karon nga kibaw na ko nga makalipay din na nimo. Matod pa ni Raylan. Pagka-sweet niya, karon na po ko kasugat og romantic kayo nga lalaki. Nindot man di ay kayo ang feeling. Ako pa nga dali ra kayo nga ma-in love. Unya hurot ra bagyod niya nga ihatag nga love sa kalalaki. Valentine's Day gyud ako siyang gisugot ug official na nga kami nang duha. 7 months min duha nga nagka-LDR ug sama sa normal nga relasyon. Doon nag-iaway tungod sa mga duda o selos. Both namon duha pero nakasurvive ra gyapon mi. September 20, 2022, nahuman ang akong kontrata mo nga nakauli kong Pilipinas. Diya sa Mactan Airport pa lang, paglanding sa airplane nga akong gisakyan, si Raylan mismo ang nisugat na ako. O for the first time, nakita mi in person. Flowers for you, matod pa ni Raylan dungan sa paghatag niya sa dako kayong bouquet of flowers. Murag gibayaw ko sa langit sa akong kalipay kung unsa siya ka-romantic sa video call, mas romantic o loving day kay siya in person. Wala maglangay si Raylan, nagpropose siya na kung kasal na ako ug ako pod gidawat ang iyang proposal. Yes, ready na ko nga magpahigot niya. Nakaschedule na nga mong kasal karong umaabot Nobyembre 28, 2022, Papa Joe. Hapit na, pila na lang kaadlaw ang paabuton. Sa pagkakaroon, nagtipon sa amin ni Raylan while waiting sa mong kasal pero after 1 month nga nagtipon mi, diha na mo na ilhi ang tinuod nga pagkatao sa sugusa. Grabe mi mga mag-away nga bisag unsa lay rason, selos ug uban pa. Away nga moabot gyud sa sinukmagay. Silosom gud kay siya. Imagine tulo na kabuok akong cellphone nga daan ako gikan sa Hong Kong. Kada cellphone na ay tag 2,000 plus ang photos ug iya gyud gitag sa tagsa ug tan-aw. Kay base nagtago pa kuno ko og picture sa akong ex. Pamasahon po niya nga akong mga messages sa inbox. I-check niya nga akong messenger. Madudahon kay siya, mo nga mag-away mi. Honestly, kadaghan ako makatilaw siyang kinumo. Pero mubawas po ko magsinukmagay mi duha. Imagine 1 month pa lang mi nga nagtipon pero natilawanan namo ang among kinumo sa sagusa. Nakapangutan ako sa kong kagalingon og dapat ba na akong idayon ang among kasal. Lord, landagi in taon mi kung angay pa ba na akong ipadayon ang among kasal or i-cancel na lang namo. Pangadji ko pa sa Ginoo. Hapit na baya gyud
November 11 ko nagsuwat ani akong istorya, Papa Joe. Ug karon November 28 na ang among kasal. Pero sakto gid siguro ang ilang giingon nga gamayng away, dakong dug. Lahi pod ang amo, dakong sinukmagay, dakong panagbugno sa leyon ug karnero. Pero ang among away layo ray 24 oras magkauli ra dayon mi. Kung paminaw niya siya'y nasadan, lambingon ko niya. Maulian ra pugod dayon. Ug kung paminaw nako ako'y sadan, mga isugog sorry niya. Dali ra sad siya maulian. Bahala na lang og mga bunog ang lawas. Ang importante nga love na mo ang usag-usa. And maybe diri nabuhi ang among relasyon sa sinukmagay ug pagdinapatay. Sa tinuod lang, Papa Joe, maldito gid siya. Basin mo na hinungdan nga nung natigbasan ang iyang ulo sa iyang amigo nga iya sang nakaaway. Dali ra kay mapikon, pero dali ra pud kayo maulian. Basta dili lang siya masuko, buutan man og responsable. Usa sa nakapabilib nako kang Raylan kay di siya mangayo nako kwarta. Gilibak pa gani siya sa mga silingan nga marites nga ako kunoy mo gasto sa mong kasal kay gikan kog abroad, pero di gyud na tinuod. Bisan pag gamay siyang sweldo pero nagtigom gyud siya para sa mong kasal. Wa ko'y gasto sa mong umaabot nga kasal kay siya gyud ang nigasto tanan. Yes, maybe dili perfect si Raylan, pero di sab ko perfect. Nakatry na kog daghang relasyon sa una nga di manapat, pero mga adik man sab og drogas ug babae. Kini si Raylan manapat, manukmag, pero mabawas pug ko. Magkumbati min duha, pero inig maulian mi, sweet pud kayo mi. Okay ra nako ani nga relasyon. Di na ko mangita og lain. Siya na ang akong forever. Wish me luck, Papa Joe. Kay karong umaabot nga 28 kaslo na min duha. Ginaot unta nga magmalambuon ang among kaminyoon. Ug unta permi nga mo patigbabaw ang gugma sa sagusa. Daghang kayong salamat sa pagbasa nimo sa kong simple nga suwat tampo sa kaagi sa kong gugma ug paglaom. I hope mabasa nimo ni before sa adlaw sa among kasal para regalo na lang pud namo, Papa Joe. Thank you so much and more power og kini mo magtatampo, Mary Jane. Daghang salamat, Mary Jane, sa imong tampo ug hinaot pa unta ang ato mga subscribers diha maka-comment sad kung unsay angay ninyong buhaton. Pero again, maski unsaon nimong depensa, ang istorya dili gyud maayo day nga manapat ang usa ka lalaki. Samot na kahaog makasal mo. Maglisod na nung ka og gawas. I'm not saying ayo nagdayon na ang imong kasal, pero timbang-timbang nga pag-ayo. And maybe, yes, manapat siya, pero ang problema sad naa nimo. Maybe, wa nimo mabantay nga naa nimo ang problema. Mao nga pila ka relasyon ang nasayang. Maybe ang problema dili tungod kay bati ka. Maybe sobraan ra kay ka kamaayo. Maybe nagpakabuta lang ka para lang gyud sa gitawag nimo og gugma. Kuno na nga doon na pa'y mas labaw nga nagkinahanglan sa imong gugma. Ang imuhang mga anak. Ningon ka na kay duha ka mga anak. Mao na siya makahatag yun nimo og tinud-anay nga gugma nga di ka imarites, di ka kulatahon, dili ka hukhukan. Wa pa ta masayod ang imuhang bana karon. Pero mao masagingon nga lagi may kausaban man sad. We cannot judge a book by its cover. But love is a gamble. Kana kay imong sugalan, kung pildi man gani, dawato na nimo. Walay laing basulan kundi ikaw kay usa ka sa di-participate anang desisyon na nga madayon na ang gitawag nimo og forever. Ampo lang nga sa inyong pagdinapatay dili mo grabe. Kay basin og magmahay na una ka, basin og kung magtubo ang inyong anak ug mga anak papuhon na maging anak mo, basin pa og makahatag pa mo og trauma sa inyong mga anak. Again, wa may kumo sa pagampo. I am nobody to judge and I am nobody and no authority to tell you nga ayon nagdayon na. Ang importante ana, ikaw ang di-decide and whatever outcome nga moabot sa imong relasyon, dili minimum mahayan. Laban lang, maton mo pa. O kamo diha, doon na mo ikapuno diha, nga ikatambag, nga ikaayo, kay expected na raban nila ang maong kasal karong pizza 28. I-comment dayon ninyo, samtang makabasa pa siya, kay November 16 na raba karon sa kong pagbasa niini. Dinin lang sa kutob, kini inyong ubos nga lagad, Papa Joe.